Brother Gary. Ang kanyang tanong ay tungkol sa Genesis 1:26. Aha. At sabi niya ay, ang ama po ba ang tinutukoy dito o ang anak? Kasi pag binasa nga naman natin, Brother Jerry, yung 1:26, ay nandoon yung salita na ang sabi ay ganito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pangangasiwa sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang tanong niya, yung Diyos na binabanggit yan, yung ama ba o yung anak? Kasi may karugtong siya na sa kanyang tanong, Brother Jerry. Ang sabi kasi niya, ang ama ba o yung anak? Gaya ng nasabi niyo kagabi na ang anak ang nagladlad ng langit at lupa sa Isaiah 48:12, 13 at 16. Kung ang anak nga po ang creator, edi lalabas po na hindi ang ama o ang Panginoong Diyos ang creator. At sasalungat po yan sa sinabi sa Gawa 17:24, sabi niya, tiniyak kasi ni Pablo na hindi si Kristo ang creator, dahil ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya ring Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Alam mo, napapansin ko dito, Brother Jerry, maganda ang kanyang construction. Oo. Kaya nga lang, siyempre, alam natin na hinango niya yun dun sa kanyang, natutunan dun sa kanyang kinaaaniban. Kaya ako naniniwala itong taong ito, seryoso sa kanyang pananampalataya. Dahil kung siya ay isang tao na hindi naman naging seryoso, marahil hindi niya makukonstruct ng ganito yung question na napakaganda ng latag. Tama. Kung hindi natin ma-check at pag-aralan mabuti, ay parang makikita natin may punto ang bawat mga salitang kanyang binitawan. Oo. At ating ipaglingkod, Brother Jerry, siguro maganda, basahin na rin natin yung Gawa 17:24 at 31, kasi yung Isaiah 48 ay Ginamit na natin pati. Itong 17:24 at 31 ng Gawa, ano nga nakalagay dyan? Ganito ang ating mababasa, 17:24 at 31 ng Gawa. Sa 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga tempong ginawa ng mga kamay. Versikulo 31, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipag-uhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Kaya sabi, yung bumuhay kay Kristo Jesus, Yung ama. yun din yung naglikha. Oo. Ang ganda nga ng punto eh. Oo nga. Kaya lang, ating aayusin ito, kapatid na Gary, kasi kung yun ang magiging paraan ng pagpapatakbo ng ating kaisipan, malamang, Brother Jerry, ay mapunta tayo sa hindi tamang layunin ng mga sumulat ng bawat talata. Yan lagi natin sinasabi. Dapat pilitin nating arukin, alamin, ano ang layunin ng sumulat, bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito. Ngayon, balikan muna natin yung 1:26 ng Genesis. Yan. Nauna ninyong tanong, sino yung lumikha, ang ama o yung anak? Ang sagot po natin dyan, ang lumikha, Brother Jerry, ang Diyos. Yan. Kasi yung salita doon na sinabi ng Diyos, yan ay Elohim, Tama. Brother Jerry. Pag sinabing Elohim, yan po ay plural Inform. but singular in meaning. Correct. So, ibig sabihin, kung ang yung tanong, ang ama ba o ang anak yan, ang sagot natin dyan ang Diyos. Kasi po, pare-pareho may participation yung Ama, Anak at Espiritu sa paglalang. At yun ang gusto namin ibigay sa inyong mga tanata. Brother Jerry. Walang pag-aalilangan maging ang ating kapatid na Gary Real sa kanyang pananampalataya na kanyang kinaaniban ay wala namang duda na ang Ama
ay siyang Oo. manlalalang. Walang debate dyan. Walang debate dyan. At kami man ay naniniwala rin dyan. Ang ating ngayong idadagdag, Yung, papaano natin mapapatunayan na kasama dyan yung anak at espiritu? correct. Kasi pagka napatunayan natin, edi tuluyan mo ng iwanan Yun na nga. yung iyong kinaaaniban. Okay. Okay. So ngayon, uunahin muna natin yung banal na espiritu muna ako. Sige. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Job sa Kapitulo 33. Ang bersikulo ay 4. Ganito po ang ating mababasa. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Yun. Ang linaw nung talata eh. Mm. Nilalang ako, ang sabi ni Job, ng Espiritu ng Diyos. Tama. Ang pinag-uusapan natin sa Genesis 1:26 ay pagkakalikha ng Diyos sa tao. Particularmente, Brother Johnson, ay si Adan at saka si Eva. Tama. Nung sinabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sangayon sa binasa naman natin, ang pagkakalalang ng Diyos sa tao ay kasama ang banal na espiritu, kapatid na Johnson. Siya man ay manlalalang. Kaya sa banal na kasulatan, hindi natin pwedeng iitsapwera o kaya ay hindi isama ang personalidad o ang persona ng banal na espiritu. Kasi yung ginamit ng salita sa Genesis 1:26, yung salitang natin, meron siyang participation o mayroon siyang kasama At para sa paglikha. At para mapatunayan natin, Brother Jerry, na andun nga talagang Holy Spirit para masuportahan natin yan. Tama. Ay nandun sa Sa bersikulo 2. Kapitulo 1 na rin mismo at Oo. nandun sa talatang 2. Tama. Brother Jerry. Basahin nga natin. Ganito po sa 1:2 ng aklat ng Genesis. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. E di nandun nga siya. Kasama na siya. Sa panahon ng paglalang. Correct. At para mapatunayan natin na yung Espiritu dyan ay talagang Holy Spirit, ay mayroong ganitong binabanggit doon sa awit 104, sa Yan. talatang 30. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalalang. Yan. At iyong binabago ang balat ng lupa. Ay di ang linaw na wala na tayong problema sa Ama, Holy Spirit. Nandiyan na rin, Nandiyan manlalalang. na rin. Oo. Puntahan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung papaano po ang naisama natin ang ating Panginoong Jesucristo. May babasahin akong talata, Brother Jerry, Sige po. dito sa aklat ng awit 102 or 102 verse 22 ay ganito yung ating mababasa. Nang ang mga bayan ay mapisan at ang mga kaharian upang maglingkod sa Diyos. Sa verse 25, nang una ay iniligay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. 26, ituloy ko na ito hanggang 27. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mga mamalagi, at ang kanilang binhi ay matatatag sa harap mo. So, dito, Brother Jerry, ay meron dito nakikita tayo na yung sa verse 22 na sinasabi rito ng mga bayan ay mapisan at ang mga kaharian upang maglingkod sa Panginoon, ay yung Panginoon doon ay tinawag o nandoon yung word na yung tetragrammaton, yung Yahweh. Kaya ko binasa yung 25 kasi ginamit ito dito sa Hebreo 1:10. Kung itutuloy natin, Brother Jerry, hanggang 11 at 12, ay makikita natin na yung diwa ng sinabi doon sa awit ay naroon. Pakinggan ninyo mga kapatid, mga kaibigan. 1:10,
Tapos itutuloy ko hanggang 12. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay inilagay mo ang iyong kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong kamay. Sila'y mga papahamak datapwat ikaw ay mananatili. At silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan. Di ba naroon din binasa ko? Tama. At gaya ng isang balabas, sila'y iyong bibilutin. At sila'y mga papalitang gaya ng kasuotan. Sakto doon sa mga binanggit kayo na sa awit. Ngunit ikaw ay ikaw rin. At ang inyong mga taon ay di matatapos. Yan. Ang konteksto nito, Brother Jerry, Uno Diyos, tandaan mo ha? Yan. Uno Diyos. Uno Diyos ng Hebreo. Kanino po pinapatungkol itong salitang ito? Yeah. Nasa 8. Nasa 8. Natutunugan mo. Totoo. Sabi nito ng 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Yan. Sa talatang 1, ang kapitulo 1, Brother Jerry, Yan. alam mo tuwa ka rito eh. Oo nga. Kasi may mga part pa dito ng talata Oo. na pinatunayan na itong anak ay creator. Tama. Inuna ko munang sinabi ito para makita natin ang liwanag na doon sa awit, mayroong nagladlad, binago yung anyo ng lupa kasi inilagay sa ayos. Pagkatapos nakita natin dito, ay tinukoy tungkol sa anak na naging part pala siya ng creation. Tama. At yun, alam ko may idudugtong ka dito. Ayaw kong ubusin eh. Oo nga. Kasi Meron ka doon pa pala dito sa salin dyan. meron ako salin yan. Siguradong Ayun, mas nilapit lalong mo eh. maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Oo. Sa malinaw na salin dito ng Hebreo, yung binasa mo, pasimulan ko po ang basa sa 8 yung binasa mo, Brother Johnson, ano? Oo. 8, 1:8 ng aklat ng Hebreo. Oo. Tapos atras tayo mamaya sa 2 at saka ituloy natin. Okay, ganito po ang Yan. ating mababasa 8. Subalit tungkol sa anak, ay ito ang sinabi ng Diyos. Ang iyong trono, O Diyos, ay mamamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Itutuloy ko na hanggang versikulo 10. Ayan ang gusto Oo. ko. Kabanalan ang iyong nais Yan. at namumuhi ka sa kasamaan. sarap Kaya pakinggan. naman hinirang ka ng Diyos Yan. na iyong Diyos Yan. at binigyan ka niya ng kagalakang higit sa ibinigay sa iyong mga kasamahan. Uwi ka pa ng Diyos. Oo. Panginoon, ikaw ang naglagay ng saligan ng lupa sa pasimula at ang mga kamay mo ang lumalang sa kalangitan. Ayan. Ang linaw. Linaw eh. Sa anak yun. Patungkol sa anak at ang nagsasalita ay ang ama. Oo. Kaya lang, bibigyan na kaagad natin ng pauna ang mga taga-subaybay. Aba ay hindi pala ang anak, ang ama. Hindi po ganoon. Pinapakilala lang po dito ng ama sa talatang ito ng Hebreo na itong anak ay may bahagi sa pagkalikha ng mundo. Tama. Hindi niya sinasabing wala siyang kinalaman sa pag-create, kundi itong anak na kanyang ipinapakilala, dapat sampalatayanan. Sa kasunod na pang talata, dapat iluhod ang lahat ng tuhod kasi itong anak na to, kasama niya na sa pasimula pa lamang. Ng paglikha. Ng paglikha. Kaya lang sa bagong tipan, isinugo niya. Oo. Kaya meron dapat papakinggan siya dapat, bigyan ng otoridad, pero pinapakita niya, naroon na pala ito sa panahon ng creation. At alam ng ating kapatid na Gary Ariel na yung ginamit nating talata na sinabi niya sa 48 ng aklat ng Isayas, versikulo 12, versikulo 13 at versikulo 16, na yung, siguro basahin na natin yun, kasi binanggit naman niya dun sa kanyang text sa atin, na sabi niya ay papaano nangyari yun. Ay di lumalabas dyan ang ama ay hindi creator. Tama. Ngayon ang kanyang... Oo, hindi. Oo, kasi huwag natin uunahan kasi. Oo nga. Ang pinakamaganda dyan, ang ama tinawag na creator, ang Holy Spirit na basa natin tinawag na creator, ngayon yung anak ay tinawag din natin creator sapagkat pare-pareho silang may kinalaman sa paglikha. Totoo. At parehas silang manlilikha. Tama. Yung kanilang pagiging existido at bilang Diyos kasi. tatlong persona na iisang Diyos. Yan. 48 ng aklat ng Isayas, versikulo 12, 13 at versikulo 16. Ginamit niya kasi dahil napanood niya nga daw. Yung dinggin, ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko, ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Versikulo 13, oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit.
Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Sa versikulo 16, kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu. Dito si Isaias at saka yung sumulat ng Hebreo, nagkasundo na ang anak na siyang naglagay ng patibayan ng langit at lupa, na mismo ang ama ang nagsabi, O Panginoon, ikaw ang naglagay ng patibayan ng langit at lupa. Si Isaias at ang pahayag ng Diyos Ama ay nagkakaintindihan sapagkat yan ay malinaw na sinusuportahan ng mga talata ng Biblia. Ngayon, mga giliw na taga-subaybay, nawala ba sa senaryo ang ama? Hindi po. Kapatid na Gary, hindi po. Sapagkat kahit po kayo naniniwala na ang ama ay manlalalang, kami man ay naniniwala na ang ama ay manlalalang at wala na kailangan tayong patunayang mga talata dyan. Sapagkat yan ay parehas tayong nagkakasundo tungkol dyan. Meron pa akong idadagdag, Brother Jerry. Bagaman itong kawikaan ay 8, ay meron dito mga ilang nag-aral na ito ay hindi pwedeng ikapit sa anak, pero mas marami ang mga Bible scholar na mapagkakatiwalaan ang nagsasabi na ito ay applicable sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pagbinasa natin yung Kapitulo 8 nitong kawikaan, simulan ko sa 22, ay ganito ang ating mababasa. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal ng sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Babasahin ko ito tuloy-tuloy hanggang 26. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang mga pasimulan ng mga alabok ng sanglibutan. 27, nang kanyang ilatag ang langit, nandun ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. 28, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Sa 29, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang mga utos, nang kanyang iayos ang mga tapatibayan ng lupa. 30, nasa sipi nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nangagalak na lagi sa harap niya. Yan. Ito ay tumutukoy sa karunungan ng Diyos. Ang tawag natin dito ay isang uri ng figure of speech na personification. Yan. Alam natin na pag sinabing figure of speech, Brother Jerry, kasi meron ditong ibang mga nagpapahayag na hindi ito si Kristo sapagkat pag binasa mo si English, Wisdom. she, Oo. feminine. Pero alam naman natin sa grammar, pag pinag-aral natin yung Greek grammar, Brother Jerry, pagka gumamit ng metaphor o kaya ng figure of speech, kahit na masculine siya, ay nagiging feminine in form. Kaya hindi po obra na sabihin, porky she sa King James, yung ginamit dito, ay hindi na si Kristo. Hindi natin pwedeng i-apply kay Kristo sapagkat gumamit kasi ng metaphor at saka yung tinatawag natin mga figure of speech dito, Brother Jerry, yung personification ng wisdom ng Panginoon, maliwanag naman sinasabi sa aklat ng Corinto, Brother Jerry, na yung karunungan ng Diyos ay si Kristo. Totoo yun. So, ibig sabihin, ito ay nakakatulong pa rin, itong talatang ito, para patunayan natin na sa panahon ng creation, pare-pareho na silang existido. Pero itong mga talatang ito kasi, hindi mo mapapanood ito sa iba kasi paano? Tatakpan na lang. Oo nga. Kaya dapat natin pinag-aaralan ang mga bagay nito. So, yan ang ating masasabi tungkol dun sa iyong tanong, kung sino yung binabanggit doon. Balikan natin yung talatang isang ginamit niya, Tama. yung 17 ng Gawa, Kapitulo 17, versikulo 24 at 31. Kapatid, doon sa Kapitulo 17 ng Aklat ng Gawa, versikulo 24, may binabanggit doon na sabi dito ay, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Totoo na ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, yung ang tinalakay natin. May Ama, may Anak at Espiritu Santo. Tama. Iyon po ang Diyos na lumikha ng sanlibutan. At ng lahat ng mga bagay na narito, siya palibasay
Panginoon ng langit at lupa, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi ho sinabi ng Biblia na ito ay ang Ama lamang. Ang sinabi ng Biblia, ito yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa atin nga pong pagpapaliwanag ng banal na kasulatan, pag sinabing Diyos na lumikha ng langit at lupa, hindi po ito nag-iisang persona, Tama. Brother Johnson, kundi kasama ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ayon sa kababasa lang natin mga talata na pahayag ng Santa Biblia. Ngayon, ay pagdating doon sa kanyang ikinonect yung salitang sa nasa 31, sapagkat siya nagtakda ng isang araw ng kanyang paghukom. Pinalalabas na nga naman dito sa talatang ito na ito na nga yung Ama. Kapatid, kung ating titingnan, yung ginamit mong bersikulo ng banal na kasulatan, bagamat pinag-ugnay po ninyo yung bersikulo 24 at saka yung bersikulo 31, pero hindi po nangangahulugan dyan na hindi po kasama ang anak sa paglikha ng sanlibutan. Pinatunayan na po natin sa talata ng mga Biblia na marami kaming mga pinigay na talata ng Biblia na ang anak ay aktibo sa paglikha ng sanlibutan. Paano natin ngayon matututulan ng mga talatang iyan? Doon lamang po sa bersikulo 31, doon kayo kumuha ng hugot, Brother Johnson, dahil sa sinabing sapagkat siya ay nagtakda. So pinalalabas ninyo dito sa puntong ito na mayroong tinutukoy na Diyos at ang Diyos na tinutukoy nyo rito, yung nasa bersikulo 24, na pinalilitaw ninyo na yun na nga ang Ama lang. Pero hindi po binabanggit ng talata ng Biblia, lalo na yung 24, na hindi kasama ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pagdating sa 31, tinukoy, yung tinatawag nating point of emphasis. Brother Johnson, ni Apostol pa nitong sumulat ng gawa, pinatunayan niya na ang ating Panginoon Kristo ay talagang siya ang itinalaga ng Diyos na tagapaghukom. So hindi na ho dito ang punto kung sino ba ang Diyos na lumikha doon sa 24. Pagkatapos sa 31, sapagkat ipinakita dito yung point of emphasis, iba ng istorya. Iba ng istorya. Dito ay may kinalaman na sa tinatawag na pagtatalaga ng Diyos ng tagahukom doon sa sanlibutan, Brother Johnson. Tama. Kaya hindi po pwedeng ikukonect natin, Brother Gary, yung pong mga talata na magkaiba po ang tinatawag nating point of emphasis. Ang magandang maisagot natin sa 24 ay yung nasa 22 at 23. Sa taas. Sa taas. Yan. Kasi, bakit binanggit itong 24? Bakit lumabas ang mga salita dito na ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Di ba ito yung ginamit niya? Tama. O bakit sinabi ito? Kasi pag binasa po natin yung 22 at 23, ay naranasan at nadaanan ito ni Apostol Pablo na meron siya, ay basahin ko, at tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong gayoy lubhang relihiyoso. Sa 23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. So, kaya meron nabanggit niya ito. Then, may nadanaan na siya. Meron nakasulat doon sa dambana, sa isang Diyos na hindi kilala. Naniniwala sila rin na may Diyos. Kaya ipinapakilala ngayon ni Pablo. Yun. Pero hindi naman ibig sabihin hindi na natin tanggapin yung anak. Oo. Kawawa naman si Kristo, palagi na lang na isasama sa usapan. Ay ang pagdidiin ni Apostol Pablo at nagbabanggit lang siya at pinapakilala niya ang Diyos kasi mayroong mga tao na seryoso, relihiyoso daw eh. Totoo. Kaya lang hindi talaga nila alam kung ano ang tunay na Diyos. Ay, mayroon mo, dahil doon naging tao na si Kristo. Yun na nga eh. Apakahirap. Kaya hindi kayo nagkamali ng pagpapasya na lisanin na ng tuluyan yung iyong kinaaaniban. At tabi-tabi po, doon sa aming nababanggit sa iyong ginanalagyan, wala naman kaming masamang ibig sabihin. At kami lamang naman ay natutuwa dahil sa na-realize po ninyo itong mga katotohanan ito. Kaya dyan sa pagkakataon niya, Brother Jerry. Brother Johnson, alam ko meron pa siyang karugtong eh. Ito yung isang tanong niya, Brother Johnson, yung karugtong niyang tanong. Saka naalala ko. Siya nga po pala. Isang nagdaang episode ng kapitulo, bersikulo, nabanggit nyo na may mga talata sa Biblia na ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay tinawag na iisang pangalan na Yahweh. Saan po yun mababasa?
Yun. Maikli lang naman ito sapagkat Sige. napansadahan na natin ito eh. Sa kanaalaala ko sa Isaias 48, 12, 13 at 16 ay sinabing ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay sinugo ng Panginoong Diyos at ng Espiritu Santo. Kung sinugo siya ng Ama at Espiritu Santo, ay lalabas po na mas mataas at mas makapangyarihan sa Kanya ang Ama at Espiritu Santo. At parang sasalungat din po sa sinabi ni Kristo, bago siya umakyat sa langit matapos mabuhay na maguli, na sinusugo niya sa mga alagad ang Espiritu Santo. Gawa 1.8. Ang nasa Isaias, siya ay sinugo ng Espiritu Santo. Pero sa Gawa 1.8, ay siya na ang nagsugo sa Espiritu Santo. Saka kung pantay-pantay lang ang kanilang kapangyarihan no Trinity, bakit nauutusan ng isa ang iba? Maganda ito. Pero yung unang bahagi siguro parang napasadahan na nating noon tungkol sa yung pangalan. Oo. May mga talata na tayong ginamit na yung palang Jehovah or tetragrammaton na binabanggit, ito rin na nakipag-usap kay Abraham, kay Moises, andun yung Jehovah ginamit. Tapos yung pala, Ikinapit. Pagdating sa Bagong Tipan, naganap kay Kristo o siya pala itong kausap. Tama. Kasi nga, sabi nga natin, doon sa 17:1 ng Genesis, na nakipag-usap ng mukhaan kay Abraham, bakit pagdating doon sa 8 ng Juan, 56 hanggang 58, ay sabi ni Kristo, nagalak si Abraham na makita siya. Saan namang senaryo sa Biblia na nakita si Abraham, kundi yung nasa 17:1. At ang ginamit na pangalan ng Diyos doon ay yung tetragrammaton. Yung Jehovah o kaya Jehovah. Yahweh. O yung tetragrammaton, yung YHWH. So doon pa lang siguro may dinagdag na tayo. Alam ko napanood niya na rin yun. Actually, marami pa akong lista dito eh. Pero nabanggit na natin. Nabanggit na natin. Kaya ang ating lang kailangan ay masagot din itong ibang mga tanong. Pero yung sa bandang huli na sa bandang huli, medyo ito ang bago na sa sabi niya tanong niya, na sinasabi niya, isinugo ng... ito yung pagkakasugo. Pinalalabas doon ng kapatid na Gary Rial. Ito yung paglilinaw naman. Hindi naman niya ito talagang... Tanong niya yun eh. Sabihin na nating... dati niyang stand yan. Dating stand. At pero gusto niya maintindihan. Mapaliwanagan din natin siya tungkol dito. Yung ating pagkaunawa tungkol dito, ayon sa Biblia. Brother Gary, hindi po... lumalabas niya na kumo nagsugo o kaya isinugo, hindi na Diyos. Hindi na Diyos. At kaya yung isinugo, mas mababa doon sa nagsugo. Oo nga. Ganyan, bakit? Saan ho ba natin nakuha yung prinsipyo na pagka sinugo, mas bababa na ng uri? Siguro doon sa nabasa nila na sinabi ay, mas mataas sa akin yung nagsugo doon sa Juan ng ating Panginoon Kristo. Doon nila kinukuha yun, doon nila hinuhugot kasi itinataas ng Panginoon ang Ama. Pero sa ibang mga larangan ng paggamit ng mga salita niyan, Brother Jerry, o kaya isang ibang sitwasyon, ay hindi natin pwedeng pagbatayan sapagkat ang pag-alam sa Diyos at hindi Diyos ay hindi nun sa pagkasugo dapat. Tama. Kasi hindi naman yun sukatan ng pagiging Diyos eh. Sa Biblia, ang Diyos, Brother Jerry, ay makikita mo sa katangian. Una-una, yung tinatawag niya attribute of God, yung omnipotent, omnipresent, omniscient. Yon, hindi doon sa pagkasugo. Kasi ang Diyos kasi, ay lagi natin binabanggit ito, na nature po kasi yon. Kahit na sa tao, Brother Jerry, tama, hindi ko mo sinugo mo yung anak mo, ay mas mataas na ang uri ng pagkatao mo sa kanya. Correct. Yung likas. Hindi po may ranggo o tinatawag na rank or kaya ay katungkulan na iba ito sa nature, Brother Jerry. Tama. So, ang ama is talagang bilang ama, mataas sa anak talaga, kaya nga ama eh. Oo nga. Pero hindi pinag-uusapan doon yung kadyusan nila, yung kanyang kalikasan bilang Diyos. Hindi nawawala ang likas ng Diyos sa pagsusugo o kaya sa pagkasugo. Tama, kasi may mga talata tayo na maibibigay na nagsusuguan sa isa't isa. Ayun na nga, kamukha nitong binanggit niya. Yung Espiritu Santo, nagsugo doon sa Isaias. Pagdating sa gawa, isinugo naman ni Jesus yung Espiritu Santo. Tama ka, Brother Gary dyan. Tapos doon sa awit na binasa natin kayo na, yung 104 ba yun? 104. Verse 30? Sinusugo naman yung Espiritu. Okay, lahat ng sugot. Tapos sa 17:5 naman ng Juan,
inuutosan naman ng anak ng ama. Ito. Luwalhatian. Ito, basahin natin. Ayan na. Oo, ayan. Tama. Oh. 17:5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo, o sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Aba, pagka binasa natin Inutusan yan yung ama eh. Oo, talagang direktang sinasabi ng anak para bagang hindi gagawin ng ama kung hindi niya gagawin. Hindi naman ibig sabihin yun. Dahil wala ho doon yung point ng para kilalanin ang isang tunay, Diyos kung tunay ba o hindi, mga kapatid. Ito yung mga bagay na pagka hindi natin na binagyan ng pansin, maaring maging batayan ng iba na wala namang katibay-tibay, wala namang pundasyon. Tama. Brother Jerry. Oo. Kung ang atin lang paghuhugutan, mga giliw na taga-subaybay, lalo lang sa ating kaibigang nagtanong, ay yung sinabi ni Kristo na hindi dakila yung sinugo sa nagsugo, yun sapagkat nagpakababa ang ating Panginoong Kristo ron. Hindi nawawala po doon ang kanyang pagiging Diyos. Kamukha po ng ating binabanggit, kapag ka naghahanay kasi ng talata yung marami nating mga kaibigan na mga tagapagturo, pag hindi talaga tayo nagbabasa ng Biblia, Brother Johnson, at ang babasahin lang natin ay isang klase ng magazine, talagang mapapahamak po tayo. Mabuti na lamang po at kayo po, giliw na taga-subaybay, lalo na sa ating kaibigang Gary, ay naging bukas ang inyong isipan na tuklasin sa mga talata ng Biblia upang inyong i-confirm kung talagang kung gaano katotoo yung doktrina na inyong natutunan doon sa inyong, sabi nyo nga, dating samahan. Pero meron pa kayong doktrina na taglay na galing din sa kanila. Sana po ay magiging palaisipan sa inyo itong ating mga binabasang talata para po mag-isip kayo na medyo sablay yata yung aking natutunan doon sa kabila. Ito'y malinaw na malinaw. Inyong hayag na hayag pong nakikita na binabasa namin ng mga talata ng Biblia. Klarong-klaro po. Wala po tayong ibang gagawin dito, kapatid, kundi atin na lamang tanggapin, Brother Johnson, yung mga nakasulat. Huwag na po natin talagang tutulan Kasi pag nabasa natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos, huwag na ho nating hanapan nagsugo. Bakit to? Sinugo. Di nawala na yung essence ng pagiging tunay na Diyos. Ayan. Gusto ko pong idagdag bago na natin tuloy ang iwanan yan. Kasi nga yung baka hindi pa gaano masatisfied yung iba tungkol sa pangalan na yung Jehovah or Yahweh ay naikapit sa ating Panginoon. Meron akong ibabigay na talata sa inyo. Isang talata ito. Pero mapapaisip ho kayo. Gusto kong request sa iyo, Brother Jerry, yung English. Basahin nga natin itong Genesis 19 verse 24. Alam natin na ito ay isang, habang piniprepare ni Brother Jerry, alam natin na ito ay isang senaryo, isang karanasan sa Sodoma at Gomora ni Lot at ang kanyang pamilya, kung saan ay mayroong paunang pumuntang dalawang tao, Brother Jerry, para bigyan ng abiso sila Lot na susunugin at lilipulin itong Sodoma at Gomora. At itong part na ito, Brother Jerry, ay isa sa sinasabi nating tsupan Kasi yung anghel doon na dalawa ay tinawag ni Lot na Panginoon. Oo. Ang talatang 24 ay gusto kong pakibasa mga dyan sa English. Sa English. Oo. Sabi. Ganito po, ang babasahin natin ay King James translation. Ang sabi rito, Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Ilang Lord yan? Dalawa. Kahit anong basa mo dyan, magkaiba yung tinukoy na Lord dyan. Totoo yun. Isang sa langit, isang nasa lupa. Isang nasa Sodoma, isang nasa langit. Yun nga. Oo. Kaya ibig sabihin, sa puntong ito, itong anghel na sinasabi natin, Theophany, o pumunta doon kila Lot, ito yung inadresan na Panginoon. Or Lord, at yung, na nagpaulan ng apoy galing kay Lord na sa langit. Ang sabi nun nasa langit. Nasa langit. Yan. Ay parihong Jehovah ang ginamit Parihong, kaya litong-lito dito ang mga saksi ni Jehovah. Problemado sila dahil sa kanila mismong naging dalawa Jehovah. Naging dalawa yung Jehovah na binabanggit. At the same ano yun senaryo. Isang pangyayari. Pero dalawang Jehovah yung binabanggit. Kaya sana ay matapos na at matuldukan na po natin dito yung pagkikwestiyon na ang Panginoong Hesukristo ay walang
pre-existent sa Old Testament. At mismo, yung pangalan ng Diyos na Tetragrammaton ay pare-parehong naikakapit dito sa tatlong ito. Tama yun. Okay. At tama lang din naman para susugan natin na tama bang ikapit Oo. yung pangalan ng Ama at saka ng Anak sa iisang pangalan na yan, ng Diyos. Tama, yun Alam ko, nga eh. paborito mo yung talatang yun Nasa aklat ng Mateo 28. Ayun! Oo, maganda Tama. yan para susugan natin. Okay. Na baka sabihin nila, wala namang malinaw na batayan yung dalawang yan para sabihin na iisa ang pagkakakapit kahit ng... na sobrang linaw na eh. Oo, kahit na Ganon. malinaw. Baka sakaling kumawala. Sige. Ang hindi naman si kapatid na gaya. Ay, hindi Ibig naman. natin sabihin, Alam, yung iba... kumbinsido na yan eh. Kumbinsido na ikaw, Brother Gary, sa iba pa namin mga pagpapahayag. Yung iba, kaya nga po ang inyong tanong, leading question Oo. para doon sa mga kaibigan natin na may ganito ring klaseng advocacy. Sa 28, versikulo ng Aklat ng Mateo, Mateo 28, pasimulan po natin sa versikulo 18. Ang sabi po ay ganito, At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinasabi, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Versikulo 19, Dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan. Hindi sinabi rito na bautismuhan nyo sila sa mga pangalan. Oo. Iba yung pangalan ng Ama, iba yung pangalan ng Anak, iba yung pangalan ng Espiritu Santo. Yeah. Ang sabi rito, bautismuhan nyo sila sa pangalan. Ay yung ginamit mo nga dyan, in the name, di ba? Sa Oo, Ingles. singular. Singular. Kaya ho, yung pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ay talagang kapit na kapit doon sa tetragrammaton na binabanggit natin. Pinatunayan po ng banal na kasulatan. Ayan. Okay.